Let's read it responsibly. Being to read verse 5, kamo sa 6, hantod mamanta sa verse number 9. Okay, are you ready? Okay, Ephesians chapter 6, verse number 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. With a good will-doing service as to the Lord and not to men. Verse number 9, did he go? And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your masters also in heaven neither is there respect of person with Him. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong gihatag namo nga maayong palawas. Lord, salamat kayo nga ikaw nagprotektar sa matag usa ka namo. Lord, tabangin kami sa among kinaiya sa pagtrabaho, Ginoo. Isip mga kaanak kanimo makita kagno sa among kinabuhi. Help your people, O God, nga mahimo kaming blessings sa among komunidad, sa among town, sa among mga Kristohanon, Ginoo, sa ilang pagpanrabaho. Makita ka sa ilang kinabuhi. Help this message, Lord. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Bless me, O Father. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, manglingkod mo. Daghang salamat. Nausahay sa atong church, nahadlok ko kung sometimes makita na ako ang atong mga members sa church nga wala pa gyud mo grow spiritually, mo trabaho sila sa atong mga prospect, no? Nakaila nato diri sa atong town, o ahadapit sila mo trabaho, pero nahadlo ko nga basig dili makita ang ilang pagkakristohanon. O basin ko na mapandol ang mga tao nga magtanaw kanato nga ang ilang unahuna nga mga Kristohanon ta, we are Baptists and we are God's people. And yet makita sa atong kinaiya nga dili ta matinud-anon sa atong trabaho. We are dishonest, tapulan ta sa atong trabaho. O nagson ko sa Ginoo, ang mga tao nag-expectar sila o kalainan sa atong kinabuhi as God's people, right? Nagunaw na sila nga ang Kristohanon, mga maayo ni nga mga tao, mga buutan nga mga tao. Well, salamat ko sa Ginoo dinhi sa atong church, ang atong mga, we have a Bible student, we have church staff nga grabe gyud kabuutan. O makaingon ko nga kung ang kaluwasan siguro pinagis buhat hapit lang, gini sila maluwas kay perting buotan na gyugayo. Pero sa lain pagka-sultisan, nasa mga nasa Bible school, nasa mga staff sa church nga makaingon sa makuyawan sa ilang mga kinaiya. Sa mga church members, diri sa atong church, wala ko'y gitugutan nga church staff, Bible student, nga mag-solicit sa inyong balay. No, never. Doon na gani makitaan ninyo nga maingon, mauni, kinahanglan mi, inana. Kana nagpailana na siya, kung dili ako'y nagsulti, dili na ako gitugod, o it is not permitted against, it is against sa atong law o sa atong prinsipyo diri sa atong simbahan. Kaya dili nato usahay masulti nga kining tawhana, kay naa ni sa church, Bible student ni, buutan ni. Ingon sila, no? Wala ta kabalo kinsay, well, I still believe, may son ko sa Ginoo nga, if you are a Baptist, dako kayo chance nga luwas gyud ka. Amen? But it cannot guarantee to be a Baptist or saved. Si Jesus Christ doon na siya 12 disciples. But usa kanila si Judas wa maluwas. How much more in our church? So don't be careless and be careful. Bisa pag atong kauban siya sa pagtuo kay dili, I believe dili tanan nga mga Baptist luwas. Well, ako ning gisulti ninyo because I will to prevent unsay unahan sa unahan, and then makapangandam ta, makabalo ta, dili to no kani Bible student Maayo ni, no, be careful.
Iswa ka masayad usahay diri sa atong church, bisag unsa ang sala sa mga tao, we don't publish it. We keep silent because it is not good nga ato nang isulti kay maulawan sila. Ang atoa dito sa training ground para nila that someday that God will use them. Mo grow sila, mo mature sila. Aba naigsoon ko sa Ginoo, dili sad pwede kung naay ilang sala ako nang isulti ninyo. Because it is private. I want to also to respect that person. Maybe that person someday mag-grow siya, makakaton siya, and God will use them, right? Then my point is this, as your pastor, you must be careful. Yatong aging Domingo, doon ay niduol na ko, atong membro sa church, naingon siya, Pastor, ka namatay ang akong igsoon, dapat, Pastor, tabangi ko. Inko, oh sige brad, gitagaan ako sa kalibo. Inko sa Pastor, gamay ra kay ni, ginanglan 10,000 yun. Tiyo mo ka na. And then I find out, daghang mga tao nga iyang giyatuan. Awang son ko sa Ginoo, well, there's nothing wrong nga magtabang ta. Pero maigsoon ko sa Ginoo, doon ang mga tao nga musakay sa panahon. Diba? As a church, we need to be careful. Doon ay kausad ini sa atong church, dito sa atong mga nasa simbahan nagpuyo, ako nahibawan nga nag-solicit na siya. Ug wa na ko mahibaw ay wala na ko mabadlong. But, well, it's the part of the ministry. Amen? In our church, we have good people. To God be the glory. But in the church also, we have bad people nga nagpuyo dinhi. Na may membro sa church, and we need to be careful. Sometimes nga naman, kung di ta magbantay, mahimo kita nga casualty, mastumble ka, mayroon kag nganong baptisman unta ka. Abi ba na buutan ka? Dining kalibutan na wala pa tayo kasiguruhan sa mga tao. But salamat sa Ginoo that in our church, a lot of Christians here serving the Lord faithfully. They have a heart to serve God. Pero muna akong gaingon, dili gyud nato ikalimod nga doon nagibadlungon. Diba? Amen? That's the truth. So ayaw pag-unahuna, kung nasa church, buutan gini siya. Bible student gini, di ni kawatan, oy, wa mo kabalo. Nga sige lang kawala ng kwarta din ha. Ay, nagtrabaho ni sa SLB, buutan ni. Nakawatan maging SLB 50,000. Di ba? Well, ako ning gisulti ninyo, we need to be watchful. And, ika pastor, nga nung mana, naingon-ana man na siya. Igsoon ko sa Ginoo, akong what I have said before, not all Baptists are saved. Amen? But to God be the glory. There are lots of Christians in our church, nakita ang testimonyo nila. Aduna sila'y kahayag. Nakita ang kausaban sa ilang kinabuhi, giusab sila sa Ginoo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang akong buti pasabot, dili na ikagarantiya nga siya Baptist na, nga siya anak na sa Ginoo, tan-aw na to ang iyang kinabuhi. Okay? Now, naunsa man ang gitudlo sa pulong sa Dios unsaon nga makita si Kristo sa atong kinaiya diya sa atong panarbaho. Maybe yung ka pastor, nag-eskwela pa ko, wala ko labot ni ini. Kanay mo minsay kay wa man ko trabaho, lakip gihapon ka ni ini because maabot ang panahon nga magtrabaho ka. Ubita nag-eskwela mo kay magtrabaho mo, right? Gamay ra kay mingon sa mga mag-eskwela ko kay magdegosyo ko. Kasagarang Pilipino mingon ta nantrabaho ko kay na-eskwela ko kay mo trabaho. Now, importante ni sa atong kinabuhi nga atong mahibawan sa atong gibasa how we react in that situation nga nagtrabaho ta, how God nga makita siya sa atong kinabuhi, sa atong pagtrabaho. In Matthew chapter 5 verse 16, the Bible says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which in heaven." Importante kayo nga makita ang atong kahayag. Aron ilang i-glorify ang atong langitnon nga amahan nga nasa langit. Now the Lord Jesus Christ, siya mo'y kahayag sa kalibutan. Naa nato. Pero ang mao nga kahayag nga mao si Jesus Christ, di nato mapakita sa mga tao
kung dili nila makita ang atong good works. So sa imong kinabuhing Kristohanon, if you are truly saved, wala kay maayong binuhatan nga mapakita nimo sa mga tao, sama ra si Kristo imong gitabunan sa imong kinabuhi, nga dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Now, but how your light will shine in your job, in your workplace. But how your light will shine sa imong amo, sa kauban nimo sa trabaho. Now, people are looking difference between Christian and non-Christian. Ang mga tao pagtanaw, baptist ka, buutan day ka. O sa mga Kristohanon ka, ay gahuna-huna sila nga ang tanang baptist buutan. Wa sila kauna-una nga napoy baptist nga yabagon. Diba? Kaya nga itong pagka-baptist mo, dili na mo makaluwas. Ang makaluwas si Jesus Christ ra. Maigsoon ko sa Ginoo, hinauton ta, you must be careful in your workplace o asa ka ng trabaho. Nga naman, gidalani mo si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ang mga tao na kinahanglan sila nga maluwas. Doon ay mga tao nga di sila mo dawat ni Jesus Christ because napandol sila sa atong kinabuhi. People are looking the difference between Christian and non-Christian, but how to show Christ in your attitude on your job. Now, I'm not teaching this because I'm the boss sa SLB, but I'm teaching this because this is what God wants us to know. Sa atong gibasa dinhi, kita sad nga mga amo nga natay mga tao nga nagtrabaho nato, dapat ayuhon nato sila dala para makita sad si Christ sa atong kinabuhi. Amen? Now, Ephesians chapter 6 verse number 5. Tanawan ninyo ang inyong mga Biblia. Ephesians chapter 6 verse number 5. Servants means to the workers. Be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Servant, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Servant, be obedient to them that are your masters according to the flesh. It means be obedient to your employer. Nga kung nagtrabaho ka para makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi, masinugtanon ka, dili ka bagutbutan. Well, salamat ko kita nga mga Pilipino, mga maayo tag kinaiya sa atong pagtrabaho. Well, kung nakaadto ko sa Haiti, o sa katao maghatod sa pagkaon, mutindog sila, tanaw TV, magdala og tubig, mutindog diha, muhatod, mutindog na paduha na sila. And then, kung mag-order kay lain nga sudan o lain nga kanon na sad, na imong hatod, mutindog na sad, then akong gipangutana ang pastor ko, nganong daghan naman sila nag-serve nato, isa di na nimo sila masugo, kay munay kinaiya dinhi. Basta masugo na, di na sundon, di na po sugog otro. Kaya masuko na. But nakita na kong ilang nasod, pertig yung luuya kayo. Dito ko nakakitag balay nga walay bintana, pertahan ra, ang atop sin, ang dingding sin. Way karsada ang ilang mga balay. Pertig yung inita kayo. Pero tanaw ko, mga nindot magyapog lawas. Pertig yung luuya, inighangin perting initap. Okay ra sa ila kung makita sila kanang iro nga magtangag o kamot sa tao. Kay kung bisang mamatay ang ilang minahal sa kinabuhi, di cannot afford nga ilubong. Can you imagine kung sa kapait sa kinabuhi ka na? Dito kung mag-conference, wa kay gasto. Kay magputol na sila tubo, inanakadako, sakto na, paniud to na. Iko hayahay no. Tagalan na itong tubo ang mga pastor, okay na sa ila. But you know, ang ilang kinaiya, pertig yung lisura kayo. Halos tanang negosyante rito, bankrupt. Ang mga workers, sige gusto mo taas ang sweldo, dili gusto mo trabaho. Ang mga kandidato, presidente, perti naghana 50 kapin. Why makalingkod? Ganing doon na tayo, o sa kabatalyon dito,
gipadala sa United Nations to support the Haitian government para dili sila gubot kay kung wa dito ang uban nga mga forces sa laing nasod ang UN gubot kay nga nasod ngano man tungod sa ilang kinaiya. Maigsoon ko sa Ginoo, ang kinaiya nato ang nakaingon nganong pobrita. Ang kinaiya nato mo'y nakaingon nga usahay nganong wala tay trabaho. No? Kay gusto ta swelduhan pero di ta ganahan nga mo trabaho. Kung itagaan ngon sa pulong sa Dios, servant, be obedient to them that are your master according to the flesh. It means be obedient to your employer. It means to be obedient to your leader in your workplace. It means be obedient to your manager or supervisor. Unsay gisugo niya, obey with love because that's what God says. Para makita si Kristo sa imong kinabuhi niya, baptist ka, trabaho kay sa dawaton taning baptist kay buutan baptist ko ni. Pag-abot perting tapulanan ni mo. Ha? Kung maingon ka, no, palahan ni. Maingon ka, way gamay pala diha. Kay makabughat maning palahan ni. Kung pwede palang yun, pinakagamay nga pala imo ha. Pero inigkaon, maingon ka, way dakong kutsara diha. Ingon ang insik ka mo, Pilipino, kung trabaho, ngita, gamay pala. Kung kaon, ngita, dako, kutsara. Iya pag umagkaon, mangita pag yung pahilis. Sir, why pahilis ani? Uy, kumukaon lang day ka imong hilison, ay pagwa na lang kamukaon. No? Na maigsoon ko sino ang pangutanan nako, kung nagtrabaho ka, nahimo ba kang blessing sa imong gitrabahoan? Na makita ba si Jesus Christ sa imong gitrabahoan? Well, maigsoon ko sa Ginoo, ako nagibalik-balik ninyo nga diri sa atong church daghang mga Kristohanon nga mga buotan. Praise God sa ilang kinabuhi. Pero daghan sa mga Kristohanon nga yabugon. Usay madalahig ta, usa di ta magkumpiyansa. Ha? Yan ang uyab ni sa kong anak buutan ni. Kay kuan ko ni Kristohanon ko ni. Tanawa sa ninyo kung faithful bagang Kristohanon sa faithful ni kasigig simba, tanawan yung kinaya. Ha? Sige nagsimba, pero piting kawatan na gyapon. Maingon pa, nawala imong kwarta. Kato ganing duha ka 500. Oh, muto. Nani mo isa, wala ay. Naibawaan pa. Oy, kamong mga kawatan, pagtik tinood lang, basig wagin mo maluwas. Si Judas kawatan. Maingon sa Bible. So kung siya na mering wala gibaligya ang iyang pahumot gibuak niya gihidid sa tiil, gihugas sa tiil ni Jesus Christ, ngon siya way pag gibaligya na kay panghatag sa mga kabos. Pero sa pagkatinud-ay gusto siya ibaligya aron isulod sa panudalan aron iyang kawaton. Unsay gisugo niya, obey with love because that's what God says. Obey bisag murag isog ang imong amo. Kita mga Cebuano, isog tano og sinultihano. Sinultihan ra. Ingon sila, dili ni isog, nagpaliwanag lang. Nagkuyog ni Pastor Sudi, paingon Miss Bagyo. Ako sa gingnan niya sa side niya, na bata. Pangutan ng bata og sa Bagyo ba ni? Isa, dong, bagyo. Daga ng bata, piti kuyawa god. Ikaw, ayaw bagsulti ba isa? Para saan to? Ano nga bisa? Ngutana rata. Usahay, bago ko to sa Manila, well, gitawag to nga, doon ay group of businessman, and then nga amin sa restaurant, naglingkod ko, then ang interpreter na ingon siya na ako, ingon siya, mga kapatid, ito si Brother Ray, is a businessman from Mindanao. Pero Bisaya ito ha, Bisaya ito. Impasaya, sige niya nga, Bisaya daw ko. Bakit kaya Bisaya ako? Dito na ko nakuanan, nga kita mo sulti, straight ba? Straight. Para ingon yung Pastor Chody, ngutaan na rata. Ang mga Tagalog, hinay na sila mo sulti. Kuyog Minilauro, ato bisa, nangita ko pisa, sa Pisaran, ato ko sa Binondo. Iso kay kumusulti, mulakaw,
lakaw, man ko tagdo. Yung solo, isog po kay kamutan na, oy. Wala problema na to, mga Bisaya. So, magtuon ta malumbay. You know? Ayaw ba? Ayaw pang hilabot ba? Dunggabon man karon. Abi sa Cebuano, wa pa masuko. Ayaw ba? Gidunggab ke, patay. Okay, now, dapat bisag isog, musunod ta. Amen? If you are a church staff, obey your pastor. With fear and trembling, that's what the Bible says. Nakuyawan ka ba? Dali ka, maayo mo na itong amo. It means obey with respect. It means obey with salute. Honor, in singleness of your heart, obey with sincerity, nga misugot ka, nga doon na kay gugma pagsunod. 1 Timothy chapter 6 verse number 1, let as many servant as under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Now what the Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 1, pag dili ta magtarong sa atong pagkakristohano, nagtrabaho ta sa atong amo nga Kristohanon, amo nga unbeliever, mablaspheme ang atong pagwali sa maayong balita. Mablaspheme and teaching sa Word of God sa atong kinabuhi. Amen? Kanang pagsulwining nato, dili lang pagsulti na. Sa diha nga nagtrabaho ka, yung mga Lord, tabangi ko Ginoo, gusto ko makita ka sa ang akong kinabuhi. Gusto ko nga maluwas ang mga tao dinhi nga kauban nako. Igsoon ko sa Ginoo, dapat matinahuron ka sa imong master og makita niya nga buutan ka by the grace of God para ang ngalan sa Ginoo mapataas. Amen? Kung magtanaw sa baptisan ni, tawag, tapulan, manday kayo ni. Doon ay kausa, doon ay worker rin sa SLB nga. Daan na ito nag-ingon ang iyang pastor siya, Brother, tapulan na ba kayo ng bataan na? Ikaw na'y bahala na ha? Ngun siya, nag-eskwila na sa Bible School din pag moingon ko, ugma, ayaw mo guli, magpahina ta. Muuli siya. Basta magpahina. Pero may ko, ugma, mga ligo, tagdagat. Lunes ba? Pagka-Lunes. Di mo uli. Musa iyang pastor, mingog, ugma, magpahina ta. Uli na ako pag masasimba. Pero mga ligo silang dagat, siya 2 araw. Nagkatrabaho sa SLB, inihap ang trabaho, na unsang pagkahitabuan na misyonary man. Abot siya dire. Sige siya, kumahimo pa lang yun, grabe ganyang hinangyo na kung ang suportahan siya. Maigsoon ko sa Ginoo, lisod kung suportahan na to, kinaluoy lang yun ay. Na naman, yung kung nagpakita pa ka sa imong testimonyo, dinhi ka, pinakabulahan ng takang misyonary. Kaya di ko makatuo nga magmisyonary ka sa imong kinaiya. Ano man kung matrabaho, inihap ang trabaho, mangwinta sa trabaho, mga Kristohanon, kung magtarong ta sa itong trabaho, doon ay mga kalag nga maluwas, ang atong amo posible nga maluwas. Amen? Niya, kung tapulan ta, kung sao naman na. Now in Ephesians chapter 6 verse 6, Ephesians chapter 6, verse number 6. Not with eye service as men pleasers. Kaning men pleasers, maayo lang kung naay nagtanaw ba? Kugi kayo. Pag wala nagtanaw, Wana. But as a servant of Christ, doing the will of God from the heart. Not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ. Wala ka magtrabaho aron malipay ang tao nimo, but you work hard because you want to place God in your life.
Kung usahay ang tao dili kakita sa imong gibuhat o usahay ma-misjudge kaniya ang imong gibuhat, apan ang Dios nakakita sa imong gibuhat. Bahala gway nakakita. Dahil nakakita o wala, dapat matinud-anon ka, dapat mo trabaho ka, bahala ang imong mga tao, ang imong mga kauban mo siya, ako gansiya ni, sila di man magtrabaho. Ako ra may magtrabaho. Why? Uy, di ka gansi kung magtrabaho ka. Doon ay Diyos nga mo judge nimo, doon ay Diyos nga mo bless kanimo. But as the servant of Christ, actually your real master is Jesus Christ. He allow you to work that in that place nga kagatrabaho karon. If you don't respect the authority over you, actually you don't respect God also. You cannot say you respect God, you honor God, kung sa imong amo wa ka magtahot, wa ka mag-honor. Di ko makaungon nga ngitahod ka sa Diyos. Kaya ang Diyos galing di nimo makita, wa nimo gitahod, how much more sa tao nga imo nakita? Doing the will of God from the heart. If you obey your master in the flesh, you obey the will of God. That's the will of God. God wants you to work with the heart. It means no reservation at work. Ihatag tanan nimong kusog sa trabaho. Ayaw pag reserve sa imong trabaho. In Colossians chapter 3 verse 22. Colossians 3:22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. I don't know kung amigo nga Amerikano and then he's a businessman. Sa pagabot niya sa Pilipinas, ang iyang unang-huna nga ang mga Pilipino, Amerikano. Well, nanawag siya og contractors, doon na siya gipahimo sa iyang balay. Very excited siya, isa barato ra. And then, doon daghan siya gipahimo, pero pag-abot, grabe ka frustrated niya. Ako sa inginan, brother, America is different from the Philippines. Dito sa Amerika, kung magpatrabaho ka, ayuhon yun ang trabaho kay mudimanda din na sila. O ang trabaho dili maayo, maulaw sad na ang nagyagahimo. Well, the price is right. Diri sa Pilipinas, bagsak ang presyo, pero tan-awon gini mo sige kay kung dili sad ka mo tan-aw, dili sad na magkadimao ang trabaho. O wa gi sa kagwanta sa mga Pilipino. Uli sa Amerika. Engko, it's different. America and Pilipinas, dili ni parihag mga tao. Pero maigsoon ko sa Ginoo niya ay. Dili ko mutuo unsay mahimo sa mga dato nga naso, dili mahimo nato mga Pilipino. If we change our character, we change sa ato sang kabutang sa atong kinabuhi. Ang mga Amerikano, ang mga Japanese, ang ilang kinaya, kung imo na siyang suguon, mga Singaporean, dili sila gusto sa ilang trabaho nga dili nila ma-accomplish. Ikauaw na nila. Pero usahay ang mga Pilipino, bahala, naghiwi, nakadawat lang nagsweldo, wa agin na, ikaguol. Kristohanon ta. Amen? Now, kung gusto ka, i-bless ka sa Ginoo financially. Kung gusto ka nga makita si Kristo sa imong kinabuhi, ayuha pagtrabaho. Do it with all your heart. Kung sa imong gitrabaho, dili tao ang imong amo, kundi ang Ginoo. Amen? Now, Christian, paminaw mo pagayo. Dili ta mo tuog swerte-swerte. Walay swerte sa Kristohanon. Pastor, basig swertehon ko, muasinso ko. No? Ayaw paghuwatan ng swerte-swerte, way swerte. Dapat usbo na ito atong kinaiya. Ang atong pagkatikasan, ang atong pagkatapulan. Amen? Pastor, gamay ramang pod na. Kung wa ka mag-snack, ayaw ibutang nag-snack ka. Amen? Hindi mo amen. Amen? Musulat giday mo. Kaya di ba mo amen?
Pastor, gamay raman kayo. Gamay nga pamakak, dako nga pamakak, parihara na. Well, it can destroy your image. Sa imong paningkamot, gamay nga dishonesty sa imong kinabuhi. Ingnan Ginoo, Lord, I want you to bless my life from now on because I am your child. By your grace, O God, bisag gamay og sweldo, dako og sweldo, maningkamot ko kay mo gisulti sa pulong sa Ginoo. I will be going to be honest. Bisag 5 centavos din ako hilabtan, akong iuli. In Ephesians chapter 6 verse number 7. Ephesians chapter 6 verse 7, with God well doing service as to the Lord and not unto men. Kung nagtrabaho ka, wa na nimo gihimo sa tao kundi sa Dios. Well, with good, well-doing service, with good quality of service, nga wala ka magduduha sa paghimog pinakamaayo sa imong trabaho. Naningkamot ka sa imong trabaho. O naa ka sa construction, o haka, nagtrabaho, sa iyo og tambong. Dili kay pagtambong nimo, alas 8 na, nagbaid ka pa, sa kauras nga baid. Trabaho sa kauras, baid na sad. Pag alas 10, snack. Ang uban is balik na, ikaw wala pa. Paniod to na sad. Dapat ang imong kasing-kasing nga makita si Jesus Christ sa akong trabaho. Makita unta nga Kristohanon ko nga mahimo kong blessing sa uban. Hey, daghang makalag nga maluwas kung bisan you are in the workplace, even that place daghan na mga tao nga unbelievers, wa mo salig sa Ginoo, pero mahimo kang kahayag niya ng lugar. And the Holy Spirit will work to every hearts nga wa pay Kristo ug mahimo kang kahayag ug dunay tao nga mosulti sa pulong sa Dios, tuhuan dayon nila nga naman because sa imong kinabuhi. Pero badlungon ka, gamiton sa nasyawa, sa tuo naman na kabalo mo kato kanang trabaho mi baptisto, kauban to niya tan-awang kinabuhi ana, bagut-butan, samukan. And then, with good will doing service as to the Lord. The object of your work is not money. It's not promotion, but the Lord. The object sa atong pagpaningkamot ng trabaho, dili maningkamot na kay para i-promote ko. Nyag di ka i-promote, tinapog ka maningkamot. Maningkamot na para, kung ani, kinakura bag sweldo niya. Kung gamay dig sweldo, di ka maningkamot. Ang atong object as to the Lord. Amen? Dili ta mo trabaho para sa tao, kundi para sa Ginoo. Bitaw maigsoon ko sa Ginoo, nag-ampog gyud ko ninyo nga kamo mga young people, i-bless mo sa Ginoo. Maminyo mo, naamoy balay, naamoy sakyanan, baharag motor lang, bahalag kung sa ngalan na bao-bao sa tawag ng bao-bao. Pero at least, hamugaway ang inyong kinabuhi. Kung gusto mo mukaog baboy o karning baboy, makapalit mo. Diba? Amen? Musimba mo, makalong sleeve mo, bahalag ukay-ukay. Amen? Kuyog mo sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong bana nga malipayo, nagalagad sa Ginoo. But it could not be happen unless God will change our bad character sa atong pagtrabaho. O saan man maayo, daghang mangita ni mong trabaho, o daghan mo dawat ni mo, madakuang kag sweldo, kadi makakasaligan. Doon ay membro sa atong church din nga, ingnan ako si Brother Ondo do, siya lala dito ipakuha na, kuha na sa lubi ba, so ito ka na, magdala, maghugno. Ay, giwantahin man po dayon. Nagamay na yung lubi, ay. Kukawag yung ayo, ani. Usay ang akong kaluhi, gusto ko nga matabangan ang maong Kristohanon. Pero maigsuon ko sa Ginoo, help yourself. Maghuwat mo ang Ginoo, mo bless ninyo. God bless ng Ginoo ninyo, ay. Napanikad na ang Ginoo, pag-bless ninyo. But the door is closed. Why? Ourselves ang problema. Usahay kita na bang mga Kristohanon, mo apil sa tas unbeliever, ang atong blimon, gobyerno.
Unsa ning gobyerno, wa ta mo asenso. Bisa kung saan man ang gobyerno kung dili ka maning kamot. Bisa pagkinsa pa'y presidente sa Pilipinas, kung kita nga mga tao, di ta magsunod sa pulong sa Diyos, wala kita mahimo. And verse number 8, knowing that whatsoever good things and man do it, the same shall be received of the Lord, whether be bond or free. It is God who rewards us. Atong balikon sa pagbasa. Ephesians 6:8, knowing that whatsoever good thing any man do it, the same shall receive of the Lord, whether he be bond or free. You're a slave, you're a master, parihara. Kung maghimo ta, ug sa itong gihimo, good or bad, i-reward ta sa Ginoo. Nagtanom kag tinapulan sa imong trabaho, dili nimo ayuhon imong trabaho, muanis sa kag, dili maayo. Pero ang imong pagtrabaho para sa Ginoo, well, I'm a Christian. I want God nga makita si Kristo sa akong trabaho. Ako ning ayuhon. Dapat makita si Jesus Christ. Jesus Christ will reward you, will bless you. Pastor, ang among amo, wala mo gid kakita sa akong kabuutan. Ang Ginoo may mag-reward nimo, di man imong amo. Amen? Baliho na sa Ginoo, ikaw na po imong amo, ang imong amo, mo imong magtrabaho na sa God can do that. Og dili ka i-reward sa imong amo di sa kasaligan, ihatag sa Ginoo nimo ang oportunidad. It is God who reward us if we obey the word of God. Kung gitikasan ka sa imong amo, sa imong unahon, kung gitikasan ka sa imong amo, imong unahon, gitikasan mo ko sa kong amo. If you are true, tinuod na, then God will reward you also. Ang Ginoo maka-reward nimo. Ang Ginoo mo balos siya. Kay anak ko ta sa Ginoo. Romans 2:10, but glory, Romans 2:10, but glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentiles. In 1 Corinthians chapter 3, verse 8, now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Sa una nagtrabaho ko, ingon akong driver, Ray, maningkamot lang yan pong kagtrabaho nga wa maniklaro ang atong amo. Ako sing nanoy, ang akong tinuod nga amo, ang Ginoo. Dili tao. Bahala pag unsa na nga atong amo diya pasangin lang ta, pero maningkamot ang trabaho kay ang Diyos mo hukom nato. Ang Diyos mo reward nato. Para sa labi na sa mga batanon, dako pa kayo inyong maabot sa inyong kinabuhi. Right? Ayaw mo gunahon na, ani ra gyud ta. No. Ang Diyos gusto siya mo bless ninyo. Nga sa among sa inyong mga parente, kita ba diya nga nahimota nga Kristohanon, ang mga tao, ang atong mga parente, dili ganahan nato, gi-persecute, we are persecuted, right? Maingon sila, kamo mga baptist na nga buang mo, nanubra na mo, nang lapas na mo sa langit, may nalanang mo lapas, kasi di kaabot. Sige lang mo naa sa simbahan. Pero sa diyang makita nila, nga mo asinso ang atong panginabuhi, maingon sila, tinuod gidi ay ang pulong sa Ginoo. Sa bata pa ni Judith, persecuted kayang baptist sa Melin. Yaga-yagaan mi sa mga tao. To God be the glory. Now, maingon sila, basta baptist do mo, asinso yun. Praise God. Nga nakita nila nga atong Biblia tinuod. Nga mas malipayon ang mga Kristohanon kaysa dili mga Kristohanon. Sa una, muadto ko sa ilang mga balay, akong dadon ang akong mga amigo, muingon dayon ang akong kaning mga bata, ang priyasad nako, maingon na mama, bado, ay balik din ibaptiso ni mo niya akong anak, isog kayo usahay mo ang ilang mga anak, mudagan mo ato sa balay, bis mag-Bible study mingon, do, ayaw ato sa balay, nga naman siya, ang akong uyuan, nag-andag sanggot, kay nasuko, nga gibautismuhan ko, bairan kong sanggot,
Pero sa diha, ng ilang mga anak na nga adik-adik na, mingon sila, do, bisitahi itong imong amigo, ulahin ang tanan. Peting ninduta, mingon sila, ninduta sa mga baptist, no? Sa una, mga luoy, mga ayon eh. And then they realize, sa katinuod ang atong giwali. Apan may ikson ko sa Ginoo, nakita sa kong mga Kristohanon, ni samot kalisod. Why? What's the problem? Our character. Gamay lang kwarta mo, bili na to, wala na, nawala na. Di ta kasaligan. Suguon lang ta, wala na. Ubos agad. Kada lang ganing, sa una dito pa may nagpuyo, cake lang ganing, gibutang na mo sa ref niya. Di ta magkaon na ning cake ha. Dunganan ta ni kaon ugma. Ay, pagmata na mo, nakuhaan na oy. Pilara to kabuok. Laki pa to si Junjun, si Ikoy, si Undo. Naagin nila ni. Kami naman to. Si Yaya. Kasi nagkaon sa cake. Wagi mo tugan. Wala. Posible na mag-among silingan ni sulod sa balay. Pero salamat ko nga giusab na ilang kinabuhi. Di na lang ko mangutana kasi nagkaon sa cake. Pero, kamo ka, mga young people, mausab pa kayo na inyong kinabuhi? Ayaw mo pagunahon na nga maningkamot by the grace of God. Kaya ang kaluwasan lay libre. Ang panalangin di na libre. Faith and works. Inang Ginoo, Lord, gusto ko nga imo kong panalanginan para mahimo kong blessing sa uban. Lord, by your grace, O God, mahimo kong gusto ko, Ginoo, nga pinaagi sa imong tabang, mahimo kong anis nga tao, bisag piso, di na ko kawaton. Lord, kung mo trabaho ko, gikan sa buntag, hantod sa gabi, sa hapon, lakaw na ako, maningkamot ko, Ginoo, nga ayon akong trabaho, kay ikaw mo'y akong amo. I will tell you this, bulahan ang imong maasawa, ang imong mabana. Salig mo kay Baptist ni, nindot niya tapula na, kawata na, aluoy na gyapon na. Pero kung musunod ta sa pulong sa Dios, ang Ginoo nagpanikad siya pag-bless nato. Diri sa atong church, ang atong goal, una, mausabang atong kinabuhi. Number 2, ang Kristohanon makasulwining siya. Ikatulo, makahatag siya with sacrifice. Ikaupat, mga sinso ta sa atong panginabuhi. Pero di ginamahitabo. Kung di ka makahatag sa imong tithes, dili ka usabunin mo imong kinaiya, dili ka honest, kung mo trabaho ka, huna-hunaa ang imong amo nga nagsweldo nimo. Nga makabawi baka kung amo no, nga gamay ra ba kay kog agi? Ka nakuha yang na akong sweldo, ningkamot kay nga kaluoy sa kung amo magansin ako. Kung imo nang buhaton, ang Diyos mo'y mo reward nimo. Makita nimong panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung limbungan ka sa imong amo, mura kag si Jacob, di ba si Jacob? Kisa yang amo? Si Laban? Unsa may ilang sabot, ingon si Laban, ang imong siya nga, ugangan niya iyang amo, pero ingon siya nga, wa ko sweldo, dugay na. Tagaan na nung kusat ng atong sabot sa asawa na bayra na. Yung pamalay ba, si tawag na, bayad sa yung trabaho. Pero wala ko sweldo. Ingon siya, sige, sweldohan ta ka, ayaw laghawa. Kaya kuno na nilaban, blessing ni tawhana, kay kugihan, ang Ginoo, nag-uban niya siya. Una-una nilaban. Ang imong sweldo, tanan nga kabang. Kabang ba, kabang? Tabang nga karnero, kabang nga baka, kanding imuha na, pero talagsar may kabang. Naunsa manon kada anak, halos naman puro kabang. Tiyan mo na, basta malipay ang Ginoo nimo, mupabor gyud ang panahon nimo. Nadato nas Jacob, ingon na po diyan mga igsuon, tanawara, gilimbungan gyud atong papa ni ang mga anak uban ni Jacob, nagsilos na sad ang mga anak ni Laban. Nagsilos na sad ni Jacob, kita mga Kristohano, no? Daghan yun mo tumo nato. Ito mo, tumuha na sad si Jacob. O sa Jacob, ni uli na lang siya. Kay nasina ang iyang mga brother-in-law. Kay nakita nila nga si Jacob giatiman sa Diyos. Amen?
Now kita mga Kristohanon, usahay daghang mga tao nga magtumutumo nato, pero pasagdi lang sila basta magtrabaho lang ta para sa Ginoo. Amen? Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo namo. Ako nagpray, ikaw mag-bless sa matag usa ka namo, Ginoo. Na among makita ka, Lord, na ikaw mo'y among sundon. Na ikaw wala mi mahimo kung wala ka, kung di kami mo sunod sa imong pulong. Tabang yung mga Kristohanon, Ginoo, nga kami matinumanon sa pagsunod sa imong pulong. Ang among kinaiya, Lord, nagsubay sa imong pulong, O God. Aron ikaw mag-bless ka namo. Kita na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.